Mr. President, happy birthday. Yung mga marine officers, yung supply accountable officer po niya, at saka yung mga tradings na yung sinabi po kanina na yung pangalan ng mother niya, yung kapatid niya na si Reynald Lim, kasama po siya doon, at saka yung wife niya ngayon, at saka yung mga ibang employees din ngayon ng JLN. Yung mga ibang nakasama po doon sa Kevlar helmet ay kasama po din si Evelyn Dillon, si Mia Alvarez, si Ana Marie Dolgime. Dolgime po siya ngayon pero Mrs. Lim na po ngayon. Si asawa ni Reynald Lim ngayon. At saka yung mother po ni Madam Jenny Napoles na si Magdalena Lim. And a friend which is Priscilla Sumusot. Yan po ang isang nagamit niya po noon. Nagkataon po na actions po na ito ni Mrs. Napoles na itong Kevlar helmet po ay nagkaroon po ng final na decision na po ng Sandigan, which is itong mga ibang tao po na ito ay they are convicted, na guilty po sila. So, ito pong mga tao na si Evelyn Dillon, si Mia Alvarez, si si Reynald Lim, si Ana Marie Dolgime, they are under provisions po ngayon. Sa pagkakakilala po namin ni Mrs. Napoles din po, when siya po ay nung sa Jokris Trading pa po, maganda po naman po yung relationship namin hanggang sa ako po ay sumama po na sa kanya dahil nag-file na po ako ng optional retirement ko sa Philippine Navy for period of 22 years. Nagkataon po na sumama po ako sa kanya after my sumama na po ako sa kanya at ako na po yung naging responsible na po doon sa magiging transactions niya from the different government agencies po. Nag-deal din po kami sa AFP aside from the Philippine Navy, doon din po sa JHQ. Ako na po yung sumasama, ako na po yung naging nag-assist na rin po ako sa mga documents na dapat na isubmit para mapunduhan o makakuha ng pundo sa AFP. Year 2000 po, lumipat na po kami sa Ortigas. Doon na po kami lumipat sa Discovery Center sa Ortigas City. 2502 Discovery Center, Ortigas, Pasig City. Ngayon po, from that time po, hindi pa po kami, wala pa po kami sa JLN. Hindi pa po na-establish yung JLN noon. Nasa Jokris Trading pa rin po kami. Pero 2000 po, yun din po ang birth ng JLN po. After so many years po, on that year 2000 po, na iniregister na po, doon po yung birth nga ng JLN Corporation, na nandun po naka-specify doon yung mga stockholders, gaya si Madam Jenny Napoles being the President and CEO, si Mrs. Magdalena Luy, siya po yung Loy Lim, siya po yung mother niya as one of the stockholders, and also the mother of Benhar Luy, si Madam Gertrudis Loy, one of the stockholders, Nathaniel Tan, who is one of the employee of JLN Corporation, but she's already dead. He passed away po. So,
habang habang na under process pa po yung GLN, nag-continue po kaming nag-transact ulit using the Joprins Trading. Year 2001, nagkaroon na rin po ng kunting mga negosyo si Madam Jenny. At ito po yung mga maliliit lang po na mga items, yung mga ginagamit niya ay mga na kukuha niya mga projects. Pero ay yung mga yung mga transactions niya po ay nagkaroon din siya sa mga ibang mga yung mga ibang mga previous na mga congressman po na maliliit pang mga pondo noon. Tapos yung mga ang nagkaroon na rin po kami yung mga items nun, mga fertilizers po, puro mga fertilizers pa lang po naman yung mga products doon. Pero yung mga products po ng fertilizer na yun po, hindi naman po siya ang nagmamanufacture, kundi mayroon po kaming supplier na si Mrs. Napoles po, in the name of Joprins Trading. Yun po yung, siya po yung distributor doon sa fertilizer. Siya po yung naging marketing arm ng manufacturer na po na yun, which is the Prime Easy foliar fertilizer. Ang first po ng trabaho ko po doon sa kanya, I was assigned at the Department of Agriculture Region 1 kasi mayroon na pong kunting pondo noon na na-transfer doon sa Region 1. Kasi ako po yung natasan na mag-follow up po yung mga projects na yan dahil I am an Ilocana. And Region 1 is purely Ilocano po doon. So ako po yung naatasan na mag-implement po yung mga projects na yun na nakuha ni Madam Jenny Napoles. Ms. Sunyas, baka makatulong na kasi sa affidavit mo, ikaw yung tagagawa ng dokumento. Tama ba? Opo. Pakidescribe mo kung ano yung mga documentation para lang makapag-elaborate ka. Ano yung proseso, ano yung mga dokumento. Ang mga documents po na ako po, nakasama po ako sa mga pag-process ng papel po. During the time na ang mga pagbuo po ng mga ibang foundations, kasama po ako doon sa mga pagbuo ng foundations ng mga una. At kami kasama yung mga empleyado po ng mga GLN po noon na pinagtulong-tulong po kami para makabuo po kami ng foundations para magamit po ni Madam Jenny itong mga foundations na to sa pag-transact po ng pagkuha po ng pondo sa mga different agencies ng gobyerno. Ito po mga foundations po na to ay ang una namin pong na-facilitate to foundations po na to ay yung People's Organization. Pero mayroon na po kaming existing noon which is the Philippine Social Development Foundation, People's Organization, at saka yung Masaganang Ani para sa Magsasaka Foundation. Ito po yung mga unang tatlong foundations po na nagamit namin sa for the implementation ng PDAF ng mga ibang mga lawmakers po. Ma'am, anong ibig sabihin facilitate? Kayo nag-fill up, kayo naglalakad sa SEC, anong specifically? Opo, yung sa kami po yung
Prepare po namin ito mga papers, then ang mismong nagdalakad po doon sa office, doon sa SEC po, kasi mayroon na pong naka-specified sa amin kung sino yung dapat, ay si Miss Marina Sula po. After na na-complete namin po lahat, na-filled upan po namin lahat yung mga forms na po yan, si Miss Marina Sula na po ang in charge na magpa-register po doon sa SEC. Ganon din po yung nangyari sa susunod namin pong mga foundations po. Basta na-fill upan na po namin yung mga forms na yan, andun na po lahat kung sino yung dapat, yung mga incorporators, mga members of the foundations. Si Miss Marina rin po, lahat din po ang in charge po. Siya po ang nakatuko sa SEC during that time po, para ma-approvean po yung foundations na yon. So aside po from filling up the forms, facilitating, tapos bibigay para lakarin, ano pang mga dokumento or sa proseso simula sa pagkuha ng project hanggang sa huli ang may kilalamang personal knowledge kayo na ginagawa dito? Yung scheme. Opo, ang una po kasi pag bago namin, kasi gagamitin na po namin yung foundations, ang kwan po, yung siyempre mag-prepare na po kami ng, sasabihin po ni Mrs. Napoles po sa amin na mag-prepare kayo ng mga letter request, tapos yung mga memorandum of agreements, tapos yung mga project proposal, at para ma-facilitate po namin yung para makuha po yung pondo na yan na para makuha po namin doon sa mga pondo na yan sa mga agencies po na concern. Ma'am, nakalagay doon sa affidavit nyo na hindi lahat ng tao listed as incorporator na alam nila na incorporator sila. Basta lang